special feature Sex in Public. So get ready as it turns up the heat with VMX's hottest love scenes set in daring, unexpected places. Experience bold encounters, irresistible chemistry, and passion that knows no boundaries. Okay, so let's now introduce our hosts. First up is an actress who we've seen in the VMX movies Maninilip, Sorority, Liwaliw, Kirot, Paalam Salamat, Salikmata, Aliwan In, Pasada Barurut Dos, Quezon Puti, and Kikirot Kirot. Let's give it up for Rinoa Halili! Hello po! Hello, Rinoa. So beautiful. Rinoa Halili, for you. Rinoa, may we request you to go towards the center, please? Thank you. Where our friends from the media and the press can take a good look at you. Thank you. Please, to your left. There you go. Thank you, Rinoa. Beautiful. Okay, thank you so much. For now, Rinoa, please do take a seat and relax first as we introduce our next actress. She is the one who captivated audiences in High on Sex 2, Takas, X, Dayo, Trouble, Ungol, Unang Tikim. And she was also part of the hit TV action drama series Totoy Bato. Let's give a warm welcome to Audrey Avila. Ladies and gentlemen, Audrey Avila. Okay, Audrey, do you want to say a few words to our friends from the media? Hello everyone! Thank you so much at nandito kayong lahat. Okay. May we request Rinoa to please turn towards your left, please. Ayan, alright. She's already joined by Audrey this time. Maybe please request her two ladies to turn to your left, please. Three, two, one. And now to your center, please. Thank you. Okay, thank you so much, Audrey and Rinoa. Very beautiful indeed. Okay, so before we start our Q&A, a few reminders for everyone. We will be limiting to 2 questions per press member, and we kindly ask everyone to refrain from asking offensive, insensitive, and personal questions, as we will only be entertaining questions that are related to the film. Also, we will be mentioning press names to be on standby mode. So please do wait your turn. Again, thank you so much for your cooperation. Okay, our first batch of media friends who will be asking questions will be Erin Ogawa from Anong Ganap, Romel Gonzalez from Showbiz Circle, Hataw and People's Balita, Oki Narvaez Rodriguez from Abante, Jojo Panaligan from Rider PH, and Angelica Villanueva from Manila Standard. Alright, so we will hear from our first media member, or Erwin Ogawa. Okay, thank you, Miss Pam.
So, hi girls, Rinoa and Aubrey. So, congrats sa inyong bagong project. So, first time yung sa ganitong klaseng parang hosting na BMX special. So, kumusta yung experience nyo? For me, super nag-enjoy po ako dahil very new to sa akin aside from filming other VMX films. Talagang kakaiba to talaga sa ginawa ko. Kasi ano siya eh, talagang wild. Ayun. And Audrey, kamusta naman yung experience sa paggawa nitong VMX special? Same with me, sobrang na-enjoy ko yung process while making the movie kasi ito ata yung pinaka-hot na nagawa kong film. Lalo ngayong comeback movie ko siya, so medyo parang na-culture shock ako. Ayun. So, paano nyo ikukumpara yung mga previous na nagawa nyo dito sa new project nyo to? Para sa akin po, akala ko yung Quezong Puti na yung pinaka-wild na magagawa ko for this year. Tapos, sumunod doon yung Kikirot-Kirot. Akala ko yun na yung wildest. Meron pa palang mas magiging wild na magagawa ako na may papakita ko sa mga tao yun. Kaya, kailangan niya talaga itong abangan at Abang-abang? Yes. And Audrey, kamusta? Dito sa Sex in Public, for me, wala kaming na maitatago. Naipakita na namin lahat. Kung naipakita na namin lahat dati, dito mas makikita nyo lahat as in. Kasi umagang-umaga, public places, so okay kung meron kayong gustong makita sa mga katago-taguan ng parte ng katawan, go and watch nyo na. All out pala ito. All out talaga. Yes. Okay, congrats girls. Best of luck. Thank you. Yes, all out indeed. Congratulations, girls. Okay, may we now hear from Mr. Romel Gonzalez from Showbiz Circle, Hataw and People's Balita. Okay. No problem, sir. Ayan, para sa dalawang bida, ang tanong ko is, ano ang opinion niyo yung sa tunay na buhay tungkol sa pakikipagtalik in public? And in real life ba, meron na kayong naging karanasan na ganito? Kung pwede niyong ikwento at kung saan? Yun lang. Ako, para sa akin po yung opinion ko, parang nasa sayo yan eh, as a person talaga, kung gusto mo siyang gawin. Pero personally, ako, so, tinatrato ko talaga siya as a sacred doing with the love of my life. So, hindi ko pa siya nagagawa talaga as in. For this film, dito ko pa lang din talaga na-execute yung ganitong parang ka-wild side na kaya ko pa lang siyang gawin. Ayun po. Pero Tino, pahabol lang. Halimbawa lang na sa tunay na buhay, maisipan mo na at ng partner mo na gawin yon. Saan yung lugar na para sa ay exciting and ideal na gawin yan? Siguro ako kasi sabi ko nga, ayoko nang sa film. Yun, mapapanood niya siya. Ayoko yung parang super, madulas, yung talagang super... Medyo po talaga ako sa place, as in very mapili ako. So kung mapipiliin ako, sa loob na lang ng kotse para doon merong roof. Tapos private pa din kasi pwede siyang matakpan. Ayun. Makabagong floor wax yung binanggit mo. Kaya madulas. Baka nga po. Thank you rin, Ikaw Thank naman, you. Audrey. For me kasi, naniniwala ako sa ang purpose ng buhay is to experience life to the fullest. So, nagawa ko na siya kasi nga, I want to experience life to the fullest, di ba? Maiksi lang yung life eh. Try mo lang i-try as long as alam mo yung boundaries, limitations, and keep that in mind that always practice safe sex. Ayan. Audrey, saan yung lugar na nagawa mo na siya? Top view, merong land, merong front beach. Pwede specific, saan yung top view? Rooftop. Ng bahay nyo? o bahay Tapos, na? yeah, meron din sa Bahay beach mo, front. bahay nung guy?
bahay nung guy. Okay. Meron din sa beachfront. Saan Meron beach din ito? sa balcony. Sa beach. O daming klase ng beach, Basta, Batangas, Philippines. Bacoor. Philippines. Okay. And then yung balcony, saan balcony? Balcony ko. Ah. Nagkondo. Based from sa nagawa mo na ngayon sa tunay na buhay, ano ang naramdaman mo, ano yung natutunan mo, or sa ginawa mo yun? Parang For me, enjoyment? Meron bang fulfillment? Parang, I guess, wala. Pero I had fun. Okay, so yeah. So may fulfillment because you had fun. Yes, yes. Thank you, girl. Thank you. Thank you so much. That was such a fun exchange between Rommel and our girls. All right, let's move on to our next media member who will be asking a question, Sir Augie Narvaez Rodriguez from Abante. Hi, Rinoa and Ollie. Hello. Question, medyo parang na-curious lang kami kasi di ba yung mga eksena nakita namin, parang nagsisex kayo sa tricycle, sa palengke, at sa iba pang public places. Anong ginawa niyong preparations? Nakahubot-hubad talaga kayo doon habang kinukunan ng eksena? Opo. So yung preparations naman po, as for me, personally, talagang meron akong hygiene talaga na ginagawa. Like, right after the intimate scene na kukunan namin, talagang pinipilit ko talagang mag-half bath. Kahit na alam kong kailangan ng kunan yung next sequence kasi importante sa akin yung talagang hygiene ng tao pag yung makipag-intimate scene ako. Syempre kasi hindi na ito yung first time ko gawin siya eh. So sanay na din talaga akong talagang hygiene talaga yung ginagawa kong preparations lagi. And Pero Rinoa, mas curious kami kung, kasi di ba public place, so may mga tao, may mga nakakapanood ng shooting mo. So, anong protection yung ginagawa sa inyo para ayun hindi naman. masilipan or anything? Okay. Sa production naman po namin, talagang nagpa-provide po sila ng black backing. Kasi yun po yung pinaka-importante. Yun nga po kasi ano po siya, in public places po namin ginawa yung mga scenes. So protektado pa rin po kami. Dahil talagang yung crowd control, yung safety po ng production sa amin, talagang nagpa-provide po sila ng kahit paano privacy. Kasi nga po public place na siya, so mahirap po i-execute yung mga ganong eksena. So, naka-black box. Yes. Pero totoong public places yung mga Yes. Si of Yes po. ganun din, hindi ka ba natakot or kinabahan dahil nasa labas na kayo nagsushoot ng mga sexy scenes? Well, actually, nung una, nalaman ko na sa literal na public place pala kami magsushoot. Hindi daya. Nag-worry ako eh. Kasi nakita ko yung place, public talaga siya. Pero ayun nga, as per Rinoa, sobrang inalagaan naman ng prod na maglagay ng black backing and then so naging private place yung public place. Yeah. Thank you. Good luck. Thank you po. Thank you so much. Wow, that must have been very challenging also and fun as well. Okay, at this point, may we please request Mr. Giorgio Gabinete of PH to ask his question. Ay, good afternoon. Good afternoon. Bago doon sa dalawa sa'yo muna, Pam. First time mo kasing nag-host, baka... Yes po. Gusto ko lang malaman ng press na Viva Artist, contract star ka rin. Tapos, nandito si Mark kasi siya yung better My half mo. husband, yes. Very supportive husband. Yes po. May baby na kayo? Yes, we have 3 actually po, 3 girls. Ilang taon ang panganay? She's 10. She's turning 10 po this September. Yung second tsaka third. The second po is turning 9 this December, and then the third one po just had her birthday July 11 after my birthday, which was July 10. So ngayon, alam na nila kung ba't nandito si Mark. Yes, he's very supportive of me and I'm thankful po. Yung question ko na para kay Rinoa at kay Audrey, medyo hindi related sa pelikula. No? Kasi nung last press ko natin, Rinoa, tinanong ka kung may bala kang sumali sa beauty pageant. Yes. Ang sagot mo nun ay... Medyo pinag-iisipan ko. Tapos, last night, pinakilala na si Sahara na isa sa mga official candidate ng Reyna Pilipinas. So parang
siya yung nagbukas ng pinto para sa inyong lahat na sexy star na pwede naman palang sumali kasi dati bawal, no? So, anong thoughts nyo about it? For me, ayun, congrats kay Ate Sahara kasi talagang super proud kami sa kanya dahil ayun nga, na bukas yung pintuan para sa aming mga sexy stars na sumali sa mga prestigyosong mga pageants na katulad na sinalihan niya. And ayun po, magiging opinion ko lang doon, talagang kami, meron din talaga kaming na maibubuga talaga sa mga tao. Hindi lang kami basta magpapasexy sa harapan nyo, pero when we speak our mouth, comes out the truth talaga within us. So, open ka na sa idea na sumali? Yes, why not? Ikaw, Audrey? If sasali sa pageant, National pageant. if may opportunity, yes po, why not? Oo. And I'm so happy kay Sahara kasi siya yung naging tulay Oo. para sa amin nga mga Viva Max artists dun sa pageant industry. So, looking forward for more and good luck kay Sahara. Kasi dati hindi pinapayagan ng mga sexy star na sumali. Sa tingin mo ba discrimination yun against sa mga sexy actress katulad mo? Ngayon ko lang narinig yun, na bawal pala sa Oo. mga sexy star. Oo. So, I think sobrang unfair niya for me. Kasi alam mo sa totoo lang, yung mga sexy stars, sila yung mga taong sobrang disiplinado, flexible. Kapag nakilala mo sila in real life, hindi lang sila hindi lang sila nakakulong sa isang kahon. Marami pa, we have more than that to explore. Kaya sana i-maximize natin at wag nating ilimit lang yung mga sexy actress. Ikaw ba nung nag-DMX nakaranas ng mga, na-judge mo yun? Ang dami, super namanhid na nga ako dyan eh. Oo. Paano mo hinandle? Ayun, parang wag mo na lang intindihin lahat ng sinasabi ng ibang tao. Kasi kahit naman sobrang buti mong tao, may masasabi at may masasabi talaga yung iba. So, stay on your own lane, focus on your own, wag mo nang intindihin yung ibang tao. Sa family members mo, wala namang nag-ano sa'yo? Super supportive po ng parents ko ever since. Oh. Kaya hindi ako nanghihingi ng external validation kasi punong-puno ako ng pagmamahal galing sa parents ko. Kung sakaling sasali kayong dalawa sa pageant, anong pageant ka sasalingan mo? Rinoa. Sa ano po, siguro knowing myself, kasi talagang gusto ko yung medyo talagang na-express ko yung sarili ko. Siguro Miss World. Yes. Ikaw, Audrey. Wala ako sa idea sa mga pageant. Sige, Miss World na lang din. Sali kami. Copy-paste, ha? Wala akong idea. Thank you, thank you. Thank you. Thank you po. Thank you so much, Shania Gabinete from Tab. And girls, I'm a pageant fan. Thank you. And I look forward to seeing you both on our national pageants. I think you'll do very well. Thank you so much. Thank you. Okay, so moving on, we will be now hearing from Jojo Panaligan of Rider PH. Hi, kay Rinoa and Audrey, mas komportable ba kayo kung choreographed yung love scenes nyo or pinapabayaan kayo ng director to do your thing? Rinoa? As per my experience po, talagang choreograph po talaga yung mga intimate scenes na ginagawa ko. Pero if may gusto naman pong idagdag yung director namin, like right on the spot, na pag-uusapan naman din po yun as long as hindi po nadadali yung restrictions ko. Mas gusto mo yung ganun, na Opo, choreograph talaga. Para po malinis din po yung yung scene. Hindi po masyadong magulo kasi baka hindi din po comfortable yung kasama kong artista. Ayun po. Yan, dun sa sagot ni Rinoa, Audrey, pag choreograph ba hindi nawawalan ng feelings? Or ikaw ba you'd like it choreographed din or yung freewheeling? Yes, same with me, choreograph din. Kasi, actually, before mag-start yun, mayroong sensual workshop kaming tinatawag. And doon sa sensual workshop is napag-uusapan kung ano-ano yung mga magiging possible na sexy scenes na pwedeng gawin. So, doon pa lang parang parang may sneak peek na. So, I think kapag, well,
open naman sa suggestion always yung prod. Pero yun nga, parang medyo mahirap kasi mag-freestyle, lalo na sa mga ganung bagay. Kasi hindi mo alam kung what if siya, off pala siya sa ganung bagay, tapos, you know, safe na lang, ano. Pag ang director ba ay lalaki, mas kailangan niyong i-prepare ang sarili niyo mentally, knowing na siya yung andun sa likod ng camera at kasama niyo throughout the sexy scenes. Sa akin po, hindi. Nakikita ko sila lahat as fair lang, humans. Kasi lahat naman ng prod and kawork naman sa Viva Max, super professional lahat. As in, family kami lahat sa prod. Never kami nakaramdam ng anything exploitation or negative energies. You know, Ayun, katulad po ng sinabi ni Ate Honey. Very professional po lahat ng mga nakaka-work ko, ng mga directors. And talagang sila pa talaga yung mismong nakakamusta sa amin right after gawin yung scene, lalo na yung mga intimate scene. Kasi talagang very careful sila na, kung hindi kayo comfortable, okay lang na wag natin to gawin, basta magsabi kayo. Ayun, yung mga ganyan. so kay lalaki o kay babae, ako, kung LGBT ba, walang kaso. Yes, wala. Thank you. Thank you so much, Sir Jojo Panaligan from Rider PH. And it's nice to know everything is very professionally done in your craft. Okay, and now may we hear for Miss Angelica Villanueva of Manila Standard. Hello po, good afternoon po, and congratulations to our two ladies po. Thank you. My first question will be, maraming tao yung mag-judge dito sa title na Sex in Public, no? Pero without spoiling anything sa VMX's new special feature, ano yung gusto niyo maintindihan ng viewers about sex in public? Ayun, from the title itself, it's very wholesome talaga pakinggan. Talagang, so, ang masasabi ko lang sa mga tao, like, ano siya ano ba tawag dito? Para siyang matatawag mo na clickbait, yung makikita mo siya kasi talagang magtataka ka na, ha? May ganito? Like, oh my gosh. Pero, kung titignan mo naman kasi, it's a very, discussing all the favorite films around the Viva Max area na ginagawa din namin. Ayun po. How about kay Miss Audrey po? Ayun, for me kasi, hindi siya para sa lahat eh. So, etong sex in public, meron lang talaga siyang target market. So, kung hindi talaga open-minded yung lahat ng tao, hindi mo sa kanila pwedeng ipilit. Gaya nga ng sabi ko is, life is to experience life to the fullest. So, syempre, yung mga may ganang perception, same as mine, magka-cloud sila sa sex in public, isip nila, wow, fun, di ba? Okay po. My next question po is, sa dami po ng, kasi di ba ito po is isang compilation po ng mga iconic films po and iconic scenes. Sa dami po ng feature po dito sa Sex in Public, may personal favorite po ba kayo? Oh my gosh. Parang wala. Parang lahat kasi dyan talagang wild eh. Na talagang from the name itself, from the title itself na hinost namin. Talagang ano siya, lahat magiging favorite mo. Kasi iba-iba yung mga pinakita nila, pinamalas nila sa mga manonood ng VMX film. How about you, Miss Audrey? Same with me, lahat favorite ko kasi iba-ibang category. For example, di ba we have 1 to 5 levels. Kumbaga lahat ng pinakita dong scenes, lahat 5. Pero iba-ibang hotness category sila. So, check lahat. Okay po, thank you so much po. Thank you. Thank you so much, Miss Angelica Villanueva, and of course, Rinoa and Audrey. Very well said. Okay, so our next batch of friends from the media who will be asking questions include Miss Ana Cerezo from ABS-CBN, Mr. Bernard Santos from My Movie World Entertainment, Mr. Kiko Escuadro from Radar PH, Jayco Manangan from Jayco TV, and Ian Lee Australia from Tito Ian. So let's begin with Miss Ana Cerezo from ABS-CBN. Hello. Hi, good afternoon.
Audrey, pwede kwento mo lang konting background sa'yo. Where did you study? Nag-college ka ba? Or what degree did you get, if ever? Just a bit background. Okay, so I started as, actually bata pa lang business-minded na ako. Kasi visual artist na talaga ako ever since. So, I joined Guhit Pinas, iba't ibang school art lecturers in different schools in Las Piñas. So, after that, nag-college ako, puro Catholic school, Holy Rosary Academy. Di ba? Tapos, after that, it turned out na sobrang thrill seeker ng soul ko. So, I didn't finish college. First year. Business marketing. Business Yeah. marketing. But may plan ka ba, if ever, tapusin yung business? Balikan pa yung college? Yes, plan ko talaga. And siguro if magka-college ulit ako, gusto kong kunin is aeronautics. Yeah. And you mentioned Catholic schools. Are you still in touch with yung mga teachers mo noon, classmates? Actually, friend ko sila lahat sa Facebook. Tapos, sorry sa mga teachers ko dati. Hinahide ko sila pag nagpapasa. Kasi as in mga sisters and madre talaga sila. So, ano ba to? Parang may iba't ibang personality. So kapag wholesome naman, i-unhide ko sila. Ng custom settings na. Thank you, Audrey. Thank you. Thank you so much. That was Miss Ana Cerezo from ABS-CBN. And our next friend from the media who will be asking his question is Bernard Santos from My Movie World Entertainment. Hello, girls. Hello po. Okay. So, di ba dito sa parang movie or series na ginawa nyo, napanood nyo lahat ng mga compilation, right? Meron ba kayong parang specific scenes or clip na nung napanood nyo talagang na-shock kayo? And ano yung naging reaction nyo? Na hindi nyo akalain na pwede palang mangyari? Yung sa akin po yung sa Pasada Barurot Dos. Kasi nagulat po talaga ako. Like, never, ever in my life I imagined na pwede siya mangyari sa loob ng tricycle. So, sobrang daming butas po nun. So, paano siya ma-execute ng dalawang tao. Ayun po. Sa akin siguro yung sa Tropol kay Direk Aya. Kasi kakaiba yung yung idea niya sa mga scenes doon. Parang ang hirap ng mga positions. Sabi ko, shit, sana pala nag-aral muna ako ng ballerina acrobats dito. Bali-balibot ako doon. So, sobrang, fun experience. Okay, and for my second questions, bilang mga baguhan na VMX artists, ano pa yung mga role na gusto nyong gawin na sana magawa nyo dito sa VMX? Ako, yun nga po. Gusto ko pumatry yung parang sa 50 Shades na role. Like, yung talagang very demure, very subtle, very sultry na role. Ayun. Sa akin naman is thriller. Gusto ko yung something psychological, sexy thriller siya. No, kasi parang ang ganda ng concept, no? Parang I want to explore more kasi sa iba pang emotions na pwede kong mailabas sa movies. More likely kasi puro sexy scenes, drama. Well, I did action na rin sa Totoy Bato. But I want to explore more talaga. Gusto ko pang makita yung sarili ko sa iba't ibang categories when it comes to acting. Thank you, girls, and good luck. Thank you. Thank you so much, Bernard Santos. And girls, yes, I do hope that happens in the near future. Those are really nice roles. Okay, our next, somebody who will ask a question will be Kiko Escuadro from Radar PH. Hello po. Hi, girls. Hello po. Congratulations. First question kay Rinoa. Marami ka nang nagawang projects with BMX. Tama? Opo. May mga kinakatakutan ka bang eksena or role na pinagawa sa'yo na hindi mo gustong gawin? Wala naman po, kasi ako talaga, like nasa tawag dito sa acting side and more on nasa passion side ko ako. So kung
yun ang kailangan gawin for the eksena. Like, yun nga. Basta, ang pinaka sinasabi ko, hindi madadala yung restrictions ko, gagawin ko yun for that specific movie. Paano mo inaalagaan yung sarili mo sa mga eksena? Ikaw mismo, personally. Like personally, ako po talaga pag yung alam ko ng medyo... Kasi minsan, hindi naman po natin talagang mapapansin like yung super init, pag eksena, so minsan may madadaplis. Ako naman po yung minsan umiiwas na ako. Talagang ginagano ko na talaga yung katawan ko. Ayun. Okay. Kay Audrey, same question. May mga eksena ba na pinagawa sa'yo before na hindi mo gustong gawin? So far, wala naman. Kasi ako gusto ko na i-stimulate yung dopamine ko. Since thrill seeker nga ako, kaya parang pag may challenging, for me parang mas, oh wow, mas game ako doon. Pero same question lang din, paano mo inaalagaan yung sarili mo pag may mga eksenang intense? Ayun, lagi ko kasama yung PA ko, shout out kay Ate Rica. Siya yung taga-abang pag dana yung sexy scenes, ayan, cover agad, tapos taga-abot ng water, and then, like if may intervals after shoot, syempre hygiene, toothbrush, punas ng wet, sweat, diba? Ganon, wet. Okay, yun lang po. Salamat. Thank you. Thank you, Kiko. Thank you, girls, for gamely answering questions. Okay, Arwen, let's hear now from Jaco Manangan from Jaco TV. Hi girls, kamusta? Hello po. Okay lang po. Hello. Kamusta? Ayan, hi Rinoa, hi Audrey. Are you guys host dito ba sa film or si Audrey lang? Are you guys both? Apa, both Ayan. po. How did you prepare for that since this is your first time na mag-host, if I'm not mistaken, sa isang movie? Ako po kasi, actually, it's not my first time hosting din talaga because I have a background of hosting with ABS-CBN Spy Channel. So, alam ko kung paano yung modulation ng boses pag nag-hosting and other sa pag-acting. Ayun. Talagang binasa ko yung script and inintindi ko din siya kasi malaking difference siya with acting na kailangan mo lagyan ng emosyon, na meron kang certain na papakitang reaction sa mukha mo. Dito kasi parang you're just, telling a story. Ayun. How about you, Audrey? Sorry, ano nga yung question? And since this is a parang movie and somehow nag-host din kayo dito, how was it po? I found it fun. Actually, kasi before, nag-hosting na rin ako sa Megafan. I did live hosting. Kakaiba siya kasi dun sa live hosting, syempre nakatayo lang kami. More on chika. Dito, after namin mag-host, talagang gagawin namin yung sinasabi namin dun So, mas interesting siya, mas fun. Yeah. Fun and interesting, eh? And of course, since the title is Sex in Public, hypothetical lang, if you're in a relationship, would you like to open it in public or just hide it or, lie low lang? Ako kasi very private person ako, so gusto ko yung relationship ko with my family, with my friends, talagang very intimate lang, yung sa akin lang. Kasi talagang, eto na napakita ko na lahat with BMX, so gusto ko yung mga mahal ko sa buhay. Nasa akin na lang yun. I agree. How about you, Audrey? Yeah, same with me. Yung mga loved ones ko, I want to keep them in private. Kasi parang, that's my way of saying na gusto ko silang protektahan. Kasi, syempre, industry, diba? So, I want my loved ones na parang, dito lang kayo, keep safe, ganyan. Low-key lang, ganon. Kasi diba nasa kumbaga public figure na kayo, diba? Oo. Yeah. Congratulations! Thank you. Thank you so much for that question, Jaco Manangan. And last but not the least, may we hear from Ian Lee Australia from Tita Ian. Hello po. Hi. Congratulations, Rinoa and Audrey. Yung unang question ko, pinanood, maraming mga scenes na na-cover dito sa Sex in Public. Sa mga napanood nyo, may mga eksena ba dito na napanood nyo tapos naisip nyo na, hindi ko pa ito nakakasama sa isang eksena? Sino yung mga tao na yun na gusto nyong maka-work in the future sa future titles under VMX?
Ako, napanood ko yung sa ano yun nga po, yung sa 69, kasi nandun din siya. So si Queenie, hindi ko pa rin siya nakaka-work. So gusto ko siyang makatrabaho kasi syempre talagang close friends ko sila, si Aliyah, si Ate Ashley, ayun. So si Queenie na lang talagang hindi ko nakakatrabaho. How about sa opposite sex? Sa opposite sex, oh my gosh, hindi ko natanda. Sino ba yung mga nandun? Ano, sige, okay. How about you, Audrey? For me, ang gusto ko maka-work si Jen. Yeah, kasi friends kami outside, so parang gusto ko siya ma-experience sa work naman. Jen Rosa ba? Yeah. Ah. Pero di ba, hindi mo ba siya nakasama sa, may movie kayo before, yung pinalabas sa sinehan? What's... Basta GL siya. Hindi pa kami Hindi pa. nagkakasama sa isang scene. Yeah. Okay, sige. Second question ko na lang is, itong feature na to is entitled Sex in Public. Kung magkakaroon kayo ng parang control na gumawa ng isang eksena, tapos yung theme is Sex in Public, saan ito at paano siya magpe-play out? Siguro, sige, gawin na natin wild. Gusto ko sa city, sa gitna. Kasi sex in public So talagang ibigay todo na natin tong eksenang to. Meron ka bang specific na partner na gustong gawin yung eksena na yun? Siyempre, with the Audrey itself. Siya na lang din. Ang aking co-host. Lalayo ka pa ba? Lalayo pa ba ako? Thank you. How about you, Audrey? Yeah, I want to try it with Renoa. Ano ba? Saan specifically ang place? Siguro sa sa sinihan. Tapos ito yung punong sinehan. Oo, tas madaming tao, di ba? Para may thrill. Ayun lang. Thank you so much and congratulations. Thank you po. Thank you so much, Ian, for your questions. Wow, that was really interesting, and we had such a fruitful Q&A. Thank you so much for those who participated, and of course to our dear girls here who have answered so insightfully those questions. And before we wrap up our first feature, may we ask the hosts to invite everyone to support Sex in Public that is streaming on VMX on July 21. Ayan, malapit na everyone. You should stream Sex in Public on July 21. Talagang makikita niyo yung parehas naming wild side na hindi pa namin napapakita sa mga nagawa naming VMX films. Yes, hi everyone! Please watch Sex in Public. Dito yan sa Viva Max lang. Kung gusto inyo mag-subscribe na kayo para mapanood nyo kami ni Renoa. Okay, thank you so much, girls. And may we please invite the both of you for another photo op, final photo op. And of course, Renoa and Audrey are here, of course, for their feature film, Sex in Public. Let's all give them a big round of applause. Thank you. Okay, towards your left, please. Thank you. Okay, thank you so much once again, Renoa and Audrey, for Sex in Public. Okay, and of course, to cap off our first feature film, let's watch the trailer once again. Maybe invite our girls to please come and watch with me here on the side. Thank you so much.